Panginoon. God, patuloy na namin pinupuri, Panginoon. Patuloy po sinasamba, Panginoon. God, pinakikila po yung pangalan ng Lord. At salamat sa umaga ito, Panginoon. At muli, natin kami, Panginoon. God, mayroong mga buhay, Panginoon. Mayroong mga kalakasan na yung pinagdalog, Panginoon. God, sa malaking blessing sa amin, Panginoon, nagigising kami sa umaga na mayroong kami buhay, Panginoon, na mayroong kami hangin, hinihinga, Panginoon. And God, kami na nagpapasalamat sa kabulihan niyo, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa bawat isa, Panginoon. Gaya ng ngayong umaga ito, Panginoon, na bumubuhos ang natin, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, bumubuhos ang iyong biyaya. God, ang iyong mga dalawang sa bawat isa, Panginoon. God, Lord, isang blessing din para sa amin, Panginoon, at kaya aming mapurihan, Panginoon, masamba, Panginoon. God, ang pag-aaral ng masalita sa Panginoon. God, be with us, O Lord. God, bless mo kung umagang ito, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nabibigyan ka namin, Panginoon. Mapurihan, katulad yan. God, ang pagsamba sa salmo, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa inyo lang ang purihan, pagsamba, salamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Quiet
paggabay sa amin, Panginoon, sa patuloy niyo pangunguna sa buhay pa sa Panginoon, at God mapataas, Panginoon, ang mga alon at marating sa iyong mga buhay, Panginoon, ang iyong mga mamayilahin na dyan, Panginoon, para sa amin, Lord, para itaas kami, Panginoon, pagtulungan kami ng kalakasan, Panginoon, at alam namin, Lord, na hindi kami matitinan, Panginoon, dahil alam namin na mas matibay ang pundasyon, Panginoon, at meron kaming sandigan na laging nandyan. Kayo namin, Panginoon Jesus, God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkakataon, Panginoon, na malakas sa bawat isa, Panginoon. God, hindi namin makakailangan, Panginoon, ng kaputihan niyo sa mga buhay, Panginoon. God, sa mga pagsubok ng harapin namin, Panginoon, alam namin, Lord God, na ikaw ang aming lakas, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming pundasyon, Panginoon, na hindi matitinan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain yung mga ito, Panginoon. God, patuloy na namin pinupuri, Panginoon, patuloy na sinasamba at pinasasalamatan. Kasama na lang natin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Take some time po, show some love. Good morning and have a blessed Sunday. So, good morning po. Morning. So, bago tayo magsimula, again, some few announcement na meron po tayo ngayong umagang ito. The same announcement. So, men's, wala po tayong prayer meeting tomorrow. Next Monday na po yung prayer meeting natin. And then, Merkules, ano po tayo, sharing. So yung grouping po, yung sa Merkules na to. Yung mag-grupo tayo and then we pray for each other. We share verses or devotions. Yun po yung Wednesday natin. It's 7 p.m. po. And then we have ladies. May ladies Bible study ngayon, di ba? Ngayon. Yes. So meron po kayong Bible study. 6:30 mamaya po. So, I don't know if kung yung weather maganda or whatever, maririnig nyo na lang po sa group chat kung tuloy o hindi. Depende po sa bagyo. Binuhos niya yung ulan. So, and then po, we have Sunday service. So, that's, yun po yung mga ano natin sa ating church. And then, Pastor John say hello to everyone. So yung text po natin ngayon, if you have your Bible, please turn to Philippians chapter 3, verse 1 to 11 po tayo ngayon, umagang ito. So ang pamagat po natin is Treasure of Knowing Christ. So again, if you have your Bible, please turn to Philippians chapter 3, verse 1 to 11. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na napakaganda. Lord, even it's raining, Panginoon, nandito po, dinala niyo po kami rito to have fellowship, to hear your word, to be blessed by your word, Panginoon. So we pray and ask that ikaw po, Panginoon, yung mangusap sa bawat puso namin. Sa umagang ito, ikaw yung maging sentro, madakila ka, mapuri ka, at mataas yung pangalan mo, Panginoon. At salamat po sa iyong mga salita na ituturo mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, that malaman namin that you are truly yung treasure na hinahanap namin, Panginoon, Panginoon, na mahalaga, pinakamahalaga sa lahat ng mga treasure na makikita namin o makukuha namin, Lord, sa buhay na ito. So salamat po, Panginoon, for reminding us this morning. May, Panginoon, yung salita mo ay hindi lang tumimo, but Lord, may sa pamuhay namin araw-araw. So salamat po, malaman po namin kayo, pinupuri sinasamba namin kayo. In Jesus' name. Amen. So, the treasure of knowing Christ. So yung kasiyahan ay hindi natin matatagpuan sa mga achievement sa buhay na ito. But saan?
in knowing and gaining Christ as a Christian. Doon natin matatagpuan yung kasiyahan. So, katulad ni Pablo na sinabi niya dito in Philippians chapter 3 verse 1 to 11, then na we would count ang lahat ng bagay, sabi niya, bilang loss compared dun sa surpassing worth na makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Na mamuhay tayo araw-araw in the power of His resurrection. Yun yung sinasabi ni Pablo ngayong umaga dito. So, meron ako nabasa na isang pastor na meron siyang nakilalang isang lalaki. Nasabi sa kanya, nabuhay ako ng malinis na buhay. Wala akong pinagrabyadong tao o dinayang tao, sabi niya. Lagi akong nag-provide sa aking pamilya. Binibigay ko lahat ng gusto ng aking pamilya. Nag-church ako every Sunday. Never miss a Sunday, sabi niya. At sinabi niya doon sa pastor, kung hindi ako tatanggapin ng Diyos, hindi ko alam kung sino pa ang tatanggapin niya, sabi ng lalaki doon sa pastor. Well, kung pakikinggan natin, napakaganda, di ba? Na nag-church siya, namuhay siya ng maganda, mabuti siyang tao, provided lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Nag-church siya every Sunday. Never miss, di ba? But kung titignan natin at pakikiramdaman natin yung sinabi niya, something is off, di ba? Manonotice nyo, kung meron kayong nanotice doon, na wala doon sa sinabi niya. Ano yun? He never mentioned Jesus Christ. Hindi niya sinabi na, nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, di ba? Hindi niya sinabi yung bagay na yun. At yun ang parehong pag-iisip na gustong i-confront ni Pablo ngayong umagang ito sa passage na to. Yung religious mindset na nagsasabing, okay ako dahil mabuti akong tao. Okay na ako dahil wala naman akong inagrabyadong tao. Okay ako kasi mabait naman akong provider sa aking pamilya. Di ba? But the gospel says, sabi dito, I am saved because Christ is good. Dahil mabuti ang Diyos, ang aking Panginoong Jesus. Di ba? Hindi dahil mabuti ka o mabuti ako dahil ako naligtas. Hindi. Dahil mabuti ang ating Panginoon. So, Philippians chapter 3 verse 1 to 11, Paul, dito yung personal testimony niya. Ito ay isang declaration na sinasabi niya that nothing sa mundong ito compares yung worth of knowing Jesus Christ. So, sabay-sabay tayong pag-aralan. Ano ba yung sinasabi ni Pablo? This is Philippians chapter 1 verse chapter 3, verse 1 to 11. So, basahin natin in verse 1. Sabi niya, mga kapatid ko, sa katapus-tapusan, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo, ang gayon ding mga bagay ay totoong hindi mabigat sa akin. Yamang ito ay upang mailayo kayo sa panganib. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you. Same things to you is not trouble to me, and it's safe for you. Sabi niya. So Paul, sabi niya, rejoice in the Lord. Diba? Hindi niya sinabing doon sa mga circumstances natin sa buhay. But rejoice. Magalak kayo sa Panginoon, sabi niya. At hindi sa mga spiritual na resume natin. But in Jesus Christ. So, yung kagalakan, hindi ito luxury o karangyaan. But ito ay isang safeguard sa buhay natin. Dahil yun, it keeps yung puso natin nakaangkla doon sa katotohanan. So, tanungin ko lahat kayo, tayong lahat dito, ano ba yung kinakagalak natin sa buhay ngayon? What are we rejoicing sa buhay natin ngayon? Yung career ba natin? Yung accomplishment ba natin sa buhay? O yung ating mga pamilya? Ano ba sa mga yun? Hindi ko naman sinasabing yun ay mga masama. Diba? None of those things are bad. Katulad ng career, hindi naman po masama na magkaroon ng career.
Hindi naman masamang magkaroon ka ng pamilya, edukasyon, or even yung moral behavior natin ay hindi inherently wrong. Katotohanan ay sila ay mga gift from God. Binigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na yan. Di ba? Katulad na lamang ng isang magulang na napaka-faithful. Isang Kristiyano na nagtatrabaho, working hard para sa kanyang buhay. Walang problema. Living o namumuhay ng may integridad. Yung mga bagay na yon ay mabubuti. Maganda at hindi masama. But ito yung tandaan natin that lahat ng yun or lahat ng mga bagay na yon, none of them can carry our soul kapag yung mga trials hit us. Ano yung ibig sabihin nun? Kapag yung mga totoong suffering sa buhay natin dumating, katulad na lang kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Di ba? Kapag tayo ay na-diagnose ng hindi natin napapaghandaan na isang sakit, isang broken relationship, yung job title natin, hindi tayo kayang i-comfort. Yan. Yung bank account natin can give us peace. Hindi tayo mabibigyan ng kapayapaan. Yung mabuting reputasyon natin, hindi ito mag-fix ng kung ano yung nasira sa atin dito inside of us. So, only Jesus Christ can carry the weight of our soul in a moment of despair sa buhay natin. Yun yung tandaan natin. Bakit? Dahil in Psalm 46:1, a present in help in trouble. That's Jesus Christ. Hebrews 4:15, the one who understands yung ating mga pain sa buhay na to. In Isaiah chapter 9 verse 6, the Prince of Peace when the world falls apart. Siya yung nagbibigay kapayapaan sa atin. So, again, hindi naman po masama yung mga career, pamilya, edukasyon, o yung mga ginagawa natin para sa pamilya natin. But, tandaan natin, yung mga yon ay hindi magbibigay sa atin when suffering comes sa buhay natin, mga kapighatian, mga problema, hindi ito magbibigay sa atin ng comfort, ng kapayapaan. Only Jesus Christ can bring us comfort in this world. Or when we stand before God, dahil isang araw, tayong lahat, we will stand before God. Hebrews 9:27, di ba? Sinabi doon. But sa araw na yon, hindi tatanungin ng Diyos, pwede kong makita yung resume mo. Hindi sasabihin ng Diyos yun. Tignan ko yung resume mo bago ka pumasok sa langit. Hindi niya sasabihin yun. Hindi niya titimbangin yung mabuting ginawa mo at yung masamang ginawa mo. Timbangin muna natin kung pwede kang pumasok. But anong sasabihin niya? One thing God will ask us. O tatanungin niya sa atin, what did you do with my son? Anong ginawa mo sa aking anak? Lahat ng ating mga achievement, yung degrees natin, yung morality natin, will mean nothing kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Without Jesus sa buhay natin. Lahat ng achievement natin sa mundong ito, if Jesus is not in us, then walang kabuluhan ang lahat. Only Christ, only Jesus Christ, yung righteousness niya can cover us and allow us na tumayo before God, before our holy God, na walang takot. So, in short, lahat ng mabubuting bagay dito sa mundong ito can save us. Yung magagandang bagay sa mundong ito ay hindi makakapagligtas sa atin. Only Jesus can. Only Jesus. Yun yung tandaan natin. Yes, hindi ko naman sinasabing masama sila. But yung mga bagay sa mundong ito, yes, they can serve us sa buhay na to. They can provide our need, clothing,
Yung mga provision sa pamilya natin, they can serve us sa buhay na to. But, tandaan natin, they cannot save us from the next life. They cannot save us for the next and what to come. Yun yung tandaan natin. So huwag natin silang sambahin. Yung mga bagay sa mundong ito, yes, they can serve us right now. Yung mga mabubuting bagay dito sa mundong ito. But tandaan natin as a Christian, and reminder sa atin, as Paul is telling us here, they cannot save us in the next. Tignan natin ano ba yung sasabihin ni Pablo in the next few verses sa atin. In verse 2, sabi niya, mag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng masama at mga nagpuputol ng laman. Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Sabi niya. So, Paul dito, in verse 2, warns against those who added yung legalism dito to the gospel. Those who insisted na kailangan mong magpatuli as a requirement para sa salvation. Diba? Sinasabi niya, so watch out dun sa mga teaching na nagsasabing Jesus ay hindi sapat. Na sinasabi niya na gusto mong maligtas, kailangan mong gumawa ng mas maraming bagay. Diba? Oo, sasabihin natin, sa panahon natin ngayon, wala nang nagtuturo na, o nagpipreach ng kailangan magpatuloy muna yung member para masave o maligtas. Di ba? Wala na, but ngayong panahon natin ngayon, kahit hindi binabanggit yun, ganito yung tinuturo nila. Sabi niya, gusto mong maligtas, kailangan maging mabuti kang tao. Kung gusto mong mahalin ka ng Diyos, gumawa ka ng mas higit pa dun sa mabuti sa iyo. Kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan mong maging better. Kailangan mong maging better than most, sabi nila. Di ba? Hindi yun yung gospel. Yun ay isang kasinungalingan na may tatak ng isang religious label ng isang religious o religion. So, again, faith alone in Jesus Christ can save us. Diba? Yung mga, like, always telling you guys, o tayong lahat, lagi kong sinasabi that yung mabubuting gawa, there are fruit. Bunga ito ng ating pananampalataya. Pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Hindi baliktad. Hindi mabuti munang gawa, and then maliligtas ka. Baliktad. You need to believe first and accept Jesus Christ and repent to our sin, and then makikita sa buhay natin, bunga sa buhay natin yung mga mabuting gawa na yun. Hindi kailangan, hindi yung tinuturo nila na maging mabuti ka and then maliligtas ka. Hindi po ganun. And then, ano ba yung tunay na pananampalataya? Sabi dito ni Paul, 3 marks, 3 tanda ng pananampalataya. In verse 3, sabi niya, ito ay sapagkat tayo ang nasa pagtutuli. Sabi niya, tayo na mga sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at mga nagmamalaki dahil kay Kristo Jesus, at hindi nagtitiwala sa gawa ng tao. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Sabi po dito ni Pablo. So, Paul, sinabi niya, ang totoong Kristiyano ay may marka ng ganito. He worship in the Spirit. Hindi dun sa mga ritual, but meron siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Diba? Tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. At sinabi niya, boasting in Christ. Hindi nagmamalaki sa kanyang sarili na, oh, tignan mo ko, ang galing-galing ko. No, but he's boasting. Pinagmamalaki niya ang ating Panginoon na kung ano siya ngayon, kung sino siya ngayon, because of Christ Jesus. Yun about boasting in Christ. That's a Christian thing to do. Diba? And sabi ni Paul, no confidence in the flesh. Hindi dun sa performance natin, o dun sa heritage natin, o dun sa kabutihan natin. Diba?
Kaya sinasabi ni Paul dito, no confidence in the flesh. So, ang tanong sa ating lahat, saan natin nilalagay yung confidence natin sa buhay na ito ngayon? Nagtitiwala ba tayo sa ating mga sarili? So, doon sa attendance natin sa church, lagi naman ako nag-church, hindi naman ako sumasablay sa Sunday church. O yung moral record natin, mabuti naman akong tao, okay naman ako, di ba? Yung mga bagay na yun na sinabi ko ay mga bunga ng ating pananampalataya, di ba? But hindi yun yung pundasyon. Hindi po yun yung pundasyon ng ating pananampalataya. Yun ay mga bunga lamang ng ating pananampalataya. So again, like I said, true Christianity are marked by these three. Worship in the Spirit, boasting in Christ, and no confidence in the flesh. Lagi nating tandaan yung mga bagay na yun. Tingnan natin yung sinabi ni Pablo dito in verse 4 to 6. Tingnan natin si Pablo kung paano niya sinabi at pinakita sa atin that he has no confidence in the flesh, that he worship in the Spirit, that he's boasting Christ sa buhay niya. So let's read dito yung religious resume ni Pablo. So sabi niya in verse 4 to 6, bagaman ako ay maaari ding magtiwala sa gawa ng tao. Kung sino man ay mag-aakala na siya ay may dahilan upang magtiwala sa gawa ng tao, lalo na ako, sabi ni Pablo. Tinuli ako sa 8 araw. Ako ay nanggaling sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin. Ako ay isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kautusan, ako ay isang Pariseo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kasigan, pinagmumusik ko ang iglesia. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagiging matuwid na ayon sa kautusan, walang maipupula sa akin, sabi ni Pablo. And in New King James, sabi niya, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else think he may have confidence in the flesh, I more so. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which in the law, blameless, sabi ni Pablo. So, Paul, sinasabi niya sa atin ngayon, if anyone could be saved, kung sino man pwedeng maligtas, sabi ni Pablo, by spiritual resume, ako na yun. Sabi ni Pablo, at wala nang iba. Bakit? Isa-isahin natin. Sabi niya, circumcised on the 8th day. Tinuli siya sa pagka-8 araw ng kanyang pagkabait. So, sinunod niya yung Jewish law from birth. Pangalawa, tribe of Benjamin. Galing siya sa lipi ni Benjamin, a faithful tribe of 12 tribes of Israel. A Hebrew of a Hebrews. Pure culture, pure bloodline si Pablo, di ba? Isang Pariseo. Ibig sabihin, kapag isa kang Pariseo, you are trained in a scripture. Extremely na disiplinado ka bilang Pariseo, di ba? A persecutor of the church. Alam natin, bago naging Paul, siya muna si Saul, persecuting the church para sa kanyang religion, di ba? Blameless under the law. Ibig sabihin, ginagawa niya yung law, outwardly moral. Ibig sabihin, panlabas na napakabuti niya, ginagawa niya yung batas. And then, kung titignan natin lahat ito at i-apply natin in modern terms ngayon, sa panahon natin, Paul, siya yung sasabihin natin perfect Christian. I-translate natin sa panahon natin yung ginawa niya sa panahon niya, di ba? Pinanganak siya sa isang Kristiyanong pamamahay. Binaptize siya bilang, nung bata pa siya. Attended Bible college. Volunteered sa ministry.
Diba? Marami siyang ministry na nag-volunteer. Nagbigay siya generously. Binigay niya, nagtumulong siya. Diba? Hindi siya nagmura, hindi siya nalasing, hindi siya nag-miss ng kahit isang Sunday. So, kung titignan natin si Pablo sa panahon natin, he's a perfect Christian. Diba? But, sabi ni Pablo, none of that saved me. Yung lahat ng yon, hindi makakapagligtas sa akin. Sabi ni Pablo. So kung titignan natin dito in verse 7, Paul tinrate niya yung religion niya for relationship. Tignan natin in verse 7. Sabi niya, subalit anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga yon ay itinuring kong kalugihan alang-alang kay Kristo. But with whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Diba? Napaka-radical ni Pablo. Then, he trade yung religion niya for relationship in Jesus Christ. Kung titignan natin, si Pablo, ginawa niya lahat yung mga bagay na yon nung Saul pa siya. He built his life, yung entire life niya, dun sa mga bagay na yon. Diba? Naging pariseo siya, nag-aral siya, so he built his life, entire life, para doon. At ngayon, nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, nakita niya yung mga bagay na yon hindi bilang asset. Nakita niya yung mga bagay na yon na they are liabilities. Kung yung mga bagay na yon will keep him from Christ. Kung titignan natin dito, babasahin natin, Paul, hindi niya sinabing, they're not that important. Diba? Hindi niya sinabing, hindi naman gaanong importante itong mga to. But, kung titignan at babasahin natin, sinabi niya, they're lost. They're a loss. Kawalan sila, sabi niya. Diba? So tayo, bilang mga Kristiyano, na nandito, what's something we use to boast sa buhay natin? O yung mga pinagmamalaki natin sa buhay na to? Yung background ba natin? Yung morality ba natin? Yung ministry ba natin? Yung experience ba natin sa ministry? Yung gaano katagal na tayo bilang mga Kristiyano? But lahat ng yun, sinasabi ni Paul that lay down. Ibigay niyo sa paanan ng Diyos. Para si Kristo, sabi niya, si Jesus Christ, siya lang yung ating mapuri at masamba. Sabi ni Pablo. So only Christ can be our only boast. Sabi ni Pablo. Kagaya ni Pablo, he built everything, entire na buhay niya, he built on those things. But when he met Jesus Christ, he let go of everything na meron siya to follow Christ, to boast about Christ. So sabi ni Paul dito that Jesus Christ is worthy of everything. In verse 8, sabi niya, oo, sa katunayan, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay at tinuring kong dumi ang lahat ng mga ito. Makamtan ko lamang si Kristo. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Sabi ni Pablo. So, tingnan natin, basahin natin yung present tense dito. Asan yun? Nasabi niya, I count. Di ba? So, Paul, hindi niya sinasabi dito, hindi siya nagsasalita na dito na one-time decision lamang yung ginagawa niya. Sinasabi niya, everyday. Araw-araw, sabi ni Paul, I keep letting go dun sa mga lesser things na bagay sa mundong ito
para mapanghawakan ko ang ating Panginoong Hesus. Na I let go, little by little, yung mga bagay na yan, so that I can hold of Jesus Christ. Makilala ang ating Panginoon, tandaan natin, is more valuable, mahalaga, importante than anything we can achieve in this life. Accumulate in this life. Or experience sa buhay na to. Merong isang sikat na missionary. Pangalan niya David Livingstone. Siya siyang mayaman na tao. But binigay niya lahat yung kanyang wealth. He gave up yung wealth niya. Yung safety niya. Yung comfort niya. Para sa ano? Alam niyo yung ginawa niya? To preach Jesus Christ in Africa. So, pumunta siya doon sa Africa at pinag-aral niya yung salita ng Panginoon. I don't know, sometimes I don't understand, di ba? That established ka na, mayaman ka, but again, you choose to serve the Lord. Like Paul and like David Livingstone. But someone asked him, may nagtanong kay Livingstone. Sabi nga niya, was it worth the sacrifice? Sabi niya, dahil mayaman nga si Livingstone. Worth it ba yung sacrifice mo? Sabi niya, yes. Alam mo, sinabi ni Livingstone, I never made a sacrifice. Sabi ni Livingstone, because Christ is worth it all. Sabi ni Livingstone, na I never made a sacrifice. Jesus Christ is worth it all. Sabi niya, na worth it ang ating Panginoong Hesus dun sa mga yaman na iniwan niya. So, again, as Paul here in verse 8, that nakikita niya as kalubihan lahat yung mga binil niya sa entire life niya para lamang sundin ang ating Panginoong Diyos. At tandaan natin, what Paul is saying to us, that napaka-importante, valuable ng ating Panginoong Diyos than anything that we can achieve in this life. Yun yung sinasabi ni Pablo sa atin. And in verse 9, sabi niya, sa ganon, ako ay masumpungan sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng sarili kong katwiran na ayon sa kautusan, kundi ang katwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at ang katwiran na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. And be found in Him, not having the righteousness of my own, but that which comes through faith in Jesus Christ. So, ito yung puso ng gospel. Hindi tayo naging matuwid dahil we try harder. Hindi tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos dahil mabuti tayo. Dahil ginagawa natin yung pagtulong, nagbibigay tayo, nag-church tayo. Hindi. Tayo ay naging matuwid sa paningin ng Diyos dahil nagtiwala tayo. Nagtiwala tayo dun sa finished work of Jesus Christ, dun sa cross. So, tandaan natin, hindi natin kailangan linisin yung sarili natin to come to Jesus Christ. Sasabihin mo sa sarili mo, kailangan ko munang linisin yung sarili ko bago ako pumunta sa Panginoon. No, we come to Jesus Christ broken. We can come to Jesus Christ as we are, and He will give us His righteousness as a gift. Yung katwiran niya as a gift. Come to Him as we are. As you are, broken. And He will give you peace and His righteousness. Bilang isang regalo. If we trusted in Him. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So come to Him. Di ba? Hindi tayo naging matuwid. Sabi nga ni Paul, and be found in Him, not having a righteousness of my own, but that which comes through faith in Jesus Christ. So, we're not righteous because we are good. We are righteous because
because Jesus Christ is good. Yun yung tandaan natin. And in verse 10, sabi niya, ito ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikipag-isa sa kanyang mga paghihirap upang matulad ako sa kanyang kamatayan. That I may know Him in the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Sabi niya. So, Paul, yung longing niya ay makilala yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. But also, in suffering, sa paghihirap. And hindi mo pwedeng i-separate yung dalawang yun. Bakit? Dahil lahat naman tayo gusto natin yung resurrection power. Di ba? But ang tanong, willing ba tayo na mag-undergo o mamatay sa ating sarili para makuha iyon? Dahil following Jesus Christ may cost yung comfort natin sa buhay na to. Yung reputation natin, yung relationship natin, but tandaan natin, as we follow Christ, even if cost us yung comfort natin, yung reputation natin, yung relationship natin, but it always give us more than it takes. Yun yung tandaan natin. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He give us more than it takes. Anong sabi niya in Romans 8:17? If we suffer with Him, we will also be glorified with Him. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Longing niya to know Christ's power, but also in suffering. So, like I said, we cannot separate yung dalawang yun. We want to know His resurrection, but we need to undergo also to self-death to get it. Ibig sabihin, kailangan nating iwan yung sarili natin to follow Christ. And in verse 11, as we finish, sabi niya, at sa anumang paraan ay makarating ako sa muling pagkabuhay ng mga patay. That by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. So Paul, hindi siya nagdududa doon sa kanyang salvation. But ini-express niya lang dito yung passionate pursuit niya sa ating Panginoong Yesus. Dahil gusto niya na makilala ang ating Panginoon more deeply and be with Jesus forever. Yun yung longing ni Paul. Na makilala pa deeply ang ating Panginoon at makasama siya forever and ever. And as a Christian, dapat maging din ganun yung greatest longing natin. Hindi malaking bahay, hindi easy life, hindi yung papalakpakan ka ng tao, just Jesus. Just longing for Him. Longing na makasama natin siya so that yung mga problema natin dito sa mundong ito, matapos na. Diba? But again, God, meron pang mission sa atin buhay. So that's why nandito pa tayo. But as Paul is longing to know Jesus and to be with Jesus forever, it's the same thing longing that we have. That He will come and we will be with Him forever. Diba? So, mga kapatid, tatanungin ko kayong lahat, tayong lahat, ano ba yung pumipigil sa atin from knowing Christ more deeply sa buhay natin? Ano ba yung pumipigil sa buhay natin ngayon para makilalanin pa natin ang Panginoon deeply sa buhay natin? Meron bang mga bagay sa ating buhay ngayon ay pinapahalagan natin more than Jesus Christ? Meron ba? Meron ba tayong mga bagay sa buhay na to mas mahalaga pa kaysa sa Panginoong Jesus? Tanungin natin yung ating mga sarili. Are we resting sa mga achievement natin sa buhay na to? Or are we rejoicing in the Savior, Jesus Christ? Maging tayo ng mga Kristiyano na magsasabi, katulad ni Pablo, I count everything as loss compared to the surpassing worth of knowing Jesus Christ,
as my Lord and Savior. Alam niyo yung the pearl of a great price in Matthew chapter 13 verse 46. Hindi ko nalagay dyan, but if you know, yung pearl na yon in Matthew 13:46 is a parable of Jesus Christ. Na sinabi niya na sa isang merchant na nakita niya yung pearl na napaka-precious. That binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para lamang bilhin yung pearl na yun na napakaganda. And that pearl is Jesus Christ dun sa parable na yun. Dahil kapag nakita mo yung worth na yun, yung worth ng pearl na yun, mapapasabi ka na lamang na ibibigay ko lahat para lamang makuha yung pearl na yun. And when we see the worth of Jesus Christ, ganun din yung sasabihin natin. That I will give everything just to gain Jesus Christ. Katulad ng sinabi ni Pablo dito. So, kung hindi pa natin sinusurrender lahat for the sake of knowing Christ, ngayon, yung araw na to. Lay down yung ating mga pride. Lay down yung mga record natin. Lay down yung mga kasalanan natin. And come, pumunta tayo to the one na who is worth more than itong buong mundo na to. So, mga kapatid, again, tatanungin ko kayo, ano yung pinanghahawakan nyo ngayon? Saan kayo nakakapit ngayon? Saan kayo nagtitiwala ngayon? Saan nakalagay yung pag-asa nyo? Pag-asa natin is building. Saan nyo binibuild yung identity nyo besides Jesus Christ? Yun yung tanong ko sa bawat isa. Maybe dun sa success mo sa buhay ngayon. Maybe dun sa religious background mo. Maybe sa approval ng ibang tao. Maybe dun sa mga simpleng pag-asa na sinasabi mo sa sarili mo, mabuti naman akong tao. But Paul, dito, kung titignan natin, meron siyang every reason para ipagmayabang niya yung kanyang sarili. But, binigay niya lahat. Laid it all down. Gave everything. Gave up everything. Bakit? Bakit ibinigay lahat? Bakit give up lahat ni Paul? Yung bagay na binild niya entire na buhay niya. Bakit? Dahil nakita niya there's something better. Someone better. The surpassing worth na makilala niya, knowing Christ Jesus is Lord. So as the same, Christ is calling us ngayong umagang ito. Ngayong araw na to, tandaan natin, He is worth every sacrifice. He is greater than any earthly gain sa mundong ito. Jesus Christ is faithful sa ating mga suffering. He is strong enough to carry your soul, our soul, through every storm, mga pagsubok sa buhay na to, and into eternity. So, anuman yung nasa kamay natin ngayon na pumipigil sa atin para panghawakan natin ng may mahigpit ang ating Panginoong Jesus, let it go. Let it go. Yung pride, yung past life natin, yung performance natin, o yung takot natin, let go of that so that we can hold tight to Jesus Christ. So that we can run to Jesus Christ. Dahil kapag nasa sa atin ang ating Panginoong Jesus, tandaan natin, you have everything. We have everything. So, laging sinasabi ito ni Pastor John. Kilala niyo si Jim Elliot. Ang sabi ni Jim Elliot, He is no fool who gives what he cannot keep.
to gain what he cannot lose. So, mamuhay tayo to know Him. Mamuhay tayo to love Him. Mamuhay tayo ngayon para makilala siya at lumalim yung ating relasyon sa Kanya. Isang araw, tatayo tayo sa harapan niya. Hindi, yung kamay natin, hindi puno ng mga achievement natin sa buhay na to. Tatayo tayo sa harapan niya, clothed with His righteousness. Rejoicing in His presence forever. So, maybe, we may lose. Mawala man lahat sa atin sa mundong ito. Kung mawala man lahat yung mga bagay sa mundong ito sa ating buhay. But if we gain Jesus Christ, like I said, you gain it all. We gain it all. So, again, Jesus Christ is the greatest treasure na meron tayo. So, panghawakan natin yun. Hold tightly to that. Dahil one day, if we face Jesus Christ, hindi naman natin sasabihin, Lord, ito yung mga achievement ko. Hindi naman tatanungin yun. I don't care about your achievement. I care about what did you do with my son. Diba? Yun yung tatanungin sa'yo. Sa ating lahat. Again, gain Christ. Treasure Jesus Christ. He's the pearl. Know Him deeply sa buhay natin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nag-remind sa amin that you are the treasure that we need to keep sa buhay na to, Panginoon. Na, yes Lord, ito yung mga bagay dito sa mundong ito, right now, they can serve us, but they cannot help us in the next life. So Lord, help us not to trust in them, but trust in you, Lord, sa buhay namin ngayon. To trust in you in everything. Na mamuhay kami to know you. Mamuhay kami to love you, Lord. That's what you desire for us, Panginoon. But without you, hindi po namin magagawa yung mga bagay na yun. So help us, Lord, dahil itong laman na to, Lord, our flesh is weak, Lord. We want to achieve a lot of things sa mundong ito. But Lord, again, as you tell us, Panginoon, as Paul, Panginoon, give us as example, Panginoon, to lay down all to you, to give up everything just to know you, Lord. That's we want, Lord, right now. So help us, Lord. Help us and give us the strength. So we love you, Lord, and we praise you. And we commit all these things, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you for coming. Read your Bible, say your prayers, and love one another. So before we end, pag-pray muna natin sina Ivy and Lander. Dahil, if you know, aalis na po sila, hindi na natin sila mamimiss ko po si Lander. Mamimiss ko po si Lander at si Ivy, syempre. But before na umalis sila, let's pray for them. That may God guide them. So they're for good in Australia na po sila. May visit lang po sila kasi meron kaming Friday papawis. So si Lander, every Friday uuwi po siya para mag-basket. Ganun po yun. Agree ka ba? Hindi po na. So, can you stand this? And let's pray for you guys. Dito kayo. O sige, ako na lang lalakad. Let's pray for you guys. O sige, let's pray for them. Naiiyak po sila. So, ako na lang lalakad. So, let's pray. Panginoon, salamat po again for your love and mercy and your grace sa aming lahat, Panginoon. At Lord, nilalapit po namin sa inyo yung mag-asawa, si Lander and Ivy, Panginoon. We pray and ask, patuloy mo po silang gabayan. Una po, for yung safe nila, Panginoon, yung papunta ng Australia, Panginoon. Nawa, makapunta sila doon safely, Panginoon. Ikaw po yung gumabay, pumutek sa kanila. Lord, as they step out, Lord, sa bagong journey sa buhay nila, as they open a new book, a chapter in their life, Panginoon. We pray and ask, ikaw yung maging sentro ng buhay nila. I pray that every desire ng buhay nila, ng puso nila, Panginoon,
ibigay nila sa iyo, Panginoon, i-surrender nila sa iyo, Panginoon, that your will be done, Lord, sa buhay ni Ivy and Lando, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, yung maging ilaw nila sa kanilang relasyon. Ikaw po yung maging pundasyon nila sa kanilang relasyon, Panginoon. At Lord, na every decision na gagawin nila sa buhay nila, Panginoon, ay ikaw yung una nilang tatanggapin, Panginoon. Again, Lord, we pray for blessing to them, Panginoon, as they step out to sa Australia, Panginoon, as they build their life as a family, Panginoon. I pray that you bless them, you guide them, you protect them, give them always good health, Panginoon. At Lord, ano man po yung hindi nila pagkakaintindihan, Panginoon, I pray that ikaw lagi yung tampunan nila. Ikaw yung maging sandigan at sandalan nila sa buhay nila, Panginoon. So, salamat po for their life, Panginoon. I know, Panginoon, they trust you. I know, Panginoon, that they are faithful in you, God. I pray that they will continue, Lord, Panginoon, yung spiritual na pagmumuhay nila, yung relasyon na sila, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, na kahit hindi po namin sila makasama dito, Panginoon, we know that we have one heart, Lord, to serve you, God. So I pray, we pray, Panginoon, for Lander and Ivy, that you continue to be with them, to bless them, Lord, whatever desire they have, at mga plano nila sa buhay, Panginoon. Again, Lord, thank you for their life, Panginoon. They are such a blessing, Lord, especially si Lander, Panginoon, for serving you in this church, Panginoon. May you, again, bless them and protect them. So we love you, Lord, and we praise you. We commit all these things, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you. So, let's stand and worship the Lord.
mag-aaral sa aming mga puso, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita, Panginoon. Dalahin namin po, Lord, na lahat ng napakinggan namin this morning, Panginoon. God, may sa pamuhin namin, God, may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, God, maraming